Hello mga Mima! Sagad-sagarin na natin ang ating pag-i-Ilocos. Mula talaga Ilocos Norte papuntang Ilocos Sur. Akalain mo yun, pagdating namin dito sa vegan ay meron palang musical dancing fountain kaya nakinuod-nuod muna kami. Sayang naman din yung opportunity kaya tinignan namin ito. Nakakatuwa rin lamang silang panuorin kaya yan. Nag-enjoy naman talaga ang lahat. Pagkatapos nga niyan ay naisipan na naming lumakad doon sa Kalye Crisologo. Yung anak ko ay wala nang ginawa ko dahil huntingin ang lahat ng nagbebenta ng ice cream. Walang pink. Pumipink ka pa, walang pink si tatay. Green, white, saka yellow. Iba-iba kasi ice cream nila dito. O diba, namimili pa nga ng kulay. Medyo napatigil nga lang kami ng saglit dahil umaambon-ambon tulad nga ng sinabi ko ay may mga kasama kaming kids. Sa totoo lang, ang daming tao o turista ng mga araw na to kaya hindi na rin namin nagawang sumakay pa sa kabayo. Dito ay namili na lang din kami ng mga souvenirs at ibang pagkain tulad ng sundot kolangot. Dito na rin kami nag-dinner at tumikim ng kanilang sikat na empanada. O siya, hanggang dito na lang muna ang kwentong Ilocos ko. Bye-bye! Hey guys, charot lang yun. Patapusin ko na pala yung kwentong Ilocos ko. So yun na nga, walang tulog-tulog, walang toothbrush. Pumunta na agad kami dito sa baluarte ni Governor Chavit Singson. Nandito na rin lamang kami, ititake na rin namin yung opportunity, diba? Grabe naman talaga at tinudumog ng tao itong Baluarte Zoo. Ganyan na nga kahaba yung pila noong dumating kami. Saglit lang din naman at nakapasok na din kami sa loob. Syempre, may bayad ang pagpasok dito. Bahala ka na nga mamili alin ba dyan ang i-avail mo. Di na nga rin nagtagal at nakabili na kami ng aming ticket kung kaya naman pwede na kaming pumasok at mag-abang ng aming shuttle. Grabe naman talaga at may free tattoo pa kami. Pagpasok nga ay mayroong sheep na bumungad sa amin. Basta mahuli mo ay pwede na nga daw iuwi. Charot lang. Lingon-lingon ka lang at mayroon namang kamelyo doon sa likuran ko. Habang naghihintay ng shuttle ay hindi ka naman maiinip dahil napakaraming hayop dito sa kapaligiran. O diba, nakalabas lang ang ostrich at hindi nanunuka. Hindi rin naman papatalo ang mga kambing na ito dahil kakaiba rin ang kanilang breed. Hindi na nga rin nagtagal at nakasakay na kami ng aming shuttle. Uy, kaganda ng donkey. Talaga namang hahanga ka dito sa Baluarte Zoo na sinasabing mayroong humigit kumulang 100 hektarya ang lawak. Different variety of animals talaga ang nandito including the exotic like ostriches, zebras, tiger, lion, mayroon din namang carabao and Philippine deer. Kaya na lang ba pagpapaan nyo? Ang mga kuha kong ito ay ilan lamang sa mga hayop na nandito sa loob ng Baluarte Zoo. Si Kuyang driver na rin ang pinaka-guide namin habang kami ay nasa shuttle. Nabubusog din talaga ang mga mata mo sa lawak, sa ganda at sa dami ng mga hayop na nasa loob nito. Natuwa naman kami dito sa aming experience with the tigers. 8 kilos a day. Anak, maguyaan yung oras na ba? Pagpapakain lang pala talaga. Pwede lang gawing carpet. Yan na, yan na. Tayo dito sana. Tayo na, tayo. Pagdito ka mo dito. Ay, magaling ka na! Very good ah! Sabel, Sabel. Oh, tayo. Bilisan niya. Sure na, sino? Pogi! Yes ko. Galing! Tuto, alam mo. Ala, umalis tuloy. Thankful naman din kami sa mga nag-aalaga ng mga hayop dito or sa staff sa loob ng Baluarte dahil napakababait nila. Dito nga ay nalaman natin na kada isang tiger or tigre, 8 kilong manok or karne ang kanilang nakakain. At sa totoo lang, first time din nating makakita ng tiger na pala kaibigan ha. Hindi yun nangangain ng tao. Kasi alam naman natin na matatapang sila, diba? Na parang anytime may pwede kanilang sakmalin. Na-enjoy naman namin ng bongga ang pag-hi hello sa mga tigers na ito. Kaya ang aming next destination ay... Ayun po yung antelope po. Antelope? Ano yan? Ito naman po yung ano po, sable. Ibang variety po ng antelope po. Mahaba yung horn. Nakasuhay na po. Si ano yan? Toro yata. O diba, puro kalokohan habang nasa sasakyan. Ito nga daw, akala mo nabuhusan ng Nestle cream, sabi ng kapatid ko. At susunod ngang usapan ay tungkol sa third party. Saan ba naman kasi napunta ang sungay mo? Kaya rin sabi nga nila ay parang nasalisihan ng ibang nanay mo. Kadalasan ang mga antelopes na to ay nami-misidentify bilang deer o usa. Sila ay sinasabing distantly related to each other. Iba ang usa, iba ang antelope. Blessed book daw. Napanood nyo na po yung Maleficent na movie po. Ito po yung
horn niya. Ano na yan? Maleficent. Yan yun. Kung familiar po sa inyo yan, kung nanonood po kayo sa National Geographic po. Maleficent ba yan? Ganda yung sungay ni Maleficent. Tiger leopard. Ito nga rin daw yung katulad na sungay na ginamit ni Maleficent. Para na rin sa ating kaalaman, ang pinagkaiba pala ng deer sa antelope, ang deer annually ang pag-grow ng kanilang antlers or yung sungay nila. While si antelope ay parang forever na. So kung sakali mang malaglag ito o masira, hindi basta-basta mapapalitan or mag-grow yung sungay. Ilan po yung handler po nila, yung 40 taon nila. Tapos kusa po nalalaglag po yung horn po dyan mga yan po, yearly. Tapos may tutubo po ulit. Galing. Ginagawang lampshade ma'am, yung sa may ilaw, tapos ceiling light sa frame. Sir, tapos panibagong horn po sa labas ng kulta. Kanino yan, kuya? Bakit responsors will be shot? Pag nabuhay ka, mapatayin ka ulit. Siyempre, charot-charot lang ang aming usapan noong natapat kami dito. Ikaw ba naman ang makabasa niya? O siya, tara na dito sa giraffe at tayo magpakain na. Dito ay magbababaan ng lahat dahil pwedeng-pwede mo silang pakainin. Mag-aabang ka ulit ng susunod na shuttle kapag tapos ka ng magpakain or ayaw mo na. Aba, siyempre naman itatry natin yan. Bigay mo natin! Bigay mo daw! Minsan lang to, kaya sulitin na natin, di ba? Nasa harap mo na eh. Tsaka friendly naman sila guys, kaya wala namang katakot-takot. For the experience, Samtek. Tara na dito sa Safari Gallery. Bumungad agad ang litrato ni Sir Chavit. Isa pala siyang hunter. Pagpasok mo nga dito sa gallery ito ay iba't ibang hayop na kanyang nahunt ang iyong makikita. Sa katunayan, ayan na nga yung mga litrato, di ba? Meron siyang picture katabi ang mga nahunt niyang animals. At parang buhay na buhay ang mga hayop dito ha. Well preserved talaga sila guys. Mabibighani ka, mapapawaw ka, manlalaki yung mata mo at baka tumulo pa nga yung laway mo dito. Sinasabi nga yung gallery na ito yung trophy room ni Sir Chavit. Napagdesisyonan niya na i-put up itong gallery na to nung dumarami na talaga yung trophy na nakukuha niya from hunting. Sabi ko nga nandito yung remains ng mga animals, yung skin, merong mga ulo lang, ayan nakapakat siya sa dingding. Hindi sila basta-basta ha, naglalakihang mga hayop talaga guys. Merong bison, wild beast, bear, elephant, deer, lion at marami pang iba. Grabe, paano kaya nadala ng Pilipinas sa mga ito? Though syempre hindi lahat nag-a-agree sa killing and hunting of animals, sinishare ko lang naman kung ano yung nakita natin dito sa Safari Gallery. Sa labas nga nito ay meron ding reptiles, parrots, butterfly na hindi ko na nakuhanan. Pero sobrang na-enjoy namin ang pagpunta sa Ilocos. Ganun din yung mga daan ha, ang lalawak at walang baku-bakong daan. Yung tipong parang uulit-ulitin mo talaga yung pagbalik dito. Napapa-thank you Lord ka naman talaga sa ganda na kung ano mang mayroon sa Ilocos. So hanggang dito na lang. Bye-bye!